Ay, umaga na naman. Pero bakit sa bahay? 4 na sulok, isang pinto ang bukas-sara. Ngunit sa loob, may daigdig na di napapansing gawa. May halakhak, may himbing, may gatas na kumukulo, at may pagod na tahimik na sa dibdib nagtatago. Sa lababo, kumakanta ang pinggang nababasa. Bawat kuskus ay dasal. Dasal na sana'y may kapalit sana. Sa timba, may bigat ang tubig na inaakyat. Hindi lang sa balikat, kundi sa buhay na nakadagan. Kung ang sahig ay kumikinang, may kamay na napudpod. Kung may kaning mainit, may palad na nag-abot. At habang ang mundo'y tulog, may gising na nagbabantay. Ang tanong, sinong may pahinga? Sinong may pasan araw-araw? Sinong may pahinga? Sinong may pasan? Sa bahay na pahingahan, bakit may umiiyak na laman? May nanay na sabay ang kutsara at pangaral. May ate na sabay ang aralin at pag-alalay. Sa bawat Anak, kakain na! may pangarap na isinisilid. Sa bawat kapatid, kaya mo yan! May sarili ring napipilas. Ito ang pag-ibig na ginagawang trabaho. Pag-aaruga na parang hangin kailangan, pero hindi binabayaran. Sa loob ng tahanan, ang oras ay di lang oras, kundi buhay na inuubos para sa buhay na itatayo pa. Ayon kay Arlie Hochschild, may second shift sa likod ng ngiti. Pagkatapos ng pagod sa labas, may panibagong pagod sa loob muli. Uniporme sa umaga, walis sa gabi. Babae ang katawan, pero tila 10 katao ang bitbit. Samantala sa isang sulok may ilaw ng TV na kumikislap, may scroll ng cellphone, daliring pahinga ang hanap. Tanong ko lang kapatid, kapag ikaw ay nakaupo, sino ang tumatayo para maging payapa ang iyong upo? At kung babae, may isa pang utos na hindi sinasabi. Maganda ka dapat, kahit pagod ng sariling labi. Ayon kay Judith Butler, ang gender ay ginagampanan. Sa gawi, paulit-ulit na kilos hanggang magmukhang tadhana ang mali. Maskara sa mata, pero luho ang talagang nakadikit. Lip tint sa labi, pero tiis ang laging sinasambit. Pag-alis ng makeup, parang pag-alis ng maskara. Sa salamin, may tanong, ako pa ba? O papel na pinapasan ko lang pala? Pero sa bawat tingin ko sa salamin, may mga salita hindi akin ang bumabalik. Responsibilidad mo yan, trabaho mo yan, ikaw ang babae. Pero sa likod ng mga salitang yun, may tanong na matagal ko nang kinikimkim. Hanggang kailan? Sa loob ng tahanan, may mga pusong matagal nang naghihintay na tanggapin. Hindi kasalanan ng maging iba. Ang kasalanan ay ang hindi marunong umunawa. Dahil ang tahanan ay hindi lugar ng panghusga, kundi lugar ng pagtanggap. Hindi ko naman piniling maging ganito. Ang pinili ko lang ay maging totoo sa sarili ko. At sana, balang araw, maging sapat yun para mahalin ako sa loob ng tahanan. Wala kang kwentang anak, tandaan mo yan! Ang bobo mo, wala kang mararating! Hindi ka magiging maayos sa babae kung ganyan ka! Paano ka namin ipagmamalaki? Nakakahiya ka sa pamilya natin! Mas mabuti pa, hindi ka na lang ipinanganak! Ang hindi nila alam, hindi pagiging iba ang masakit, kundi ang hindi tanggapin na sarili kong pamilya.
Pero hindi lahat ng bahay ay pugad ng yakap. May tahanang ang katahimikan, tunog ng takot at pagliyab. May bintanang may usok, hindi mula sa kalan, kundi mula sa salitang nananakit at matang hindi makalaban. Ayon sa World Health Organization, isa sa 3 babae ang nakararanas ng pisikal o sexual na dahas. Hindi ito chismis, ito'y sugat na madalas tinatapal sa salitang okay lang. Ayon sa International Labor Organization statistics, may mahigit 16 bilyong oras bawat araw na ginugugol sa unpaid domestic and care work sa buong daigdig. Napakarami. At ayon sa United Nations Women, mas mahaba pa rin ang oras ng babae. May dagdag na oras na ninanakaw sa pahinga, pangarap, at sarili. Sa Pilipinas, ayon sa Oxfam Pilipinas noong 2021, umaabot sa 13 oras ang care work ng kababaihan kumpara sa 8 oras ng kalalakihan. 13, parang buong araw na may patong na gabi, 8 oras, pahinga na may puwang pang huminga't ngumiti. At dito pumapasok ang salitang unpaid care work, gawaing bahay at pag-aaruga na nagpapatuloy ng buhay pero walang sahod. Hindi ito tulong, hindi ito likas sa babae. Ito ay trabaho at kapag trabaho, dapat hati, hindi bahala na. Sa tahanang tahimik, may pagod na di narinig. Kung tahanan ng pahinga, bakit ako laging pagod? Kung may boses ka, huwag mo itong ihubli dahil bawat salita may pag-asang muli. Hindi sapat ang tingin lang sa mali. Kailangan ng tapang upang ito'y ibusto at iwaksi. Hindi hadlang ang pagiging isa, dahil ang isa kapoy, kaya sinding ng pag-asa. Sa pagkakaisa, lakas ay nadarama. Kapag sama-sama, kayang baguhin ang sistema. Kaya ngayon, tayo kumilos at magsalita. Dahil sa pagbabago ay nagsisimula sa tayo, hindi sa sila. Ayon kay Bell Hooks, ang laban para sa pagkakapantay ay hindi laban ng babae lang, kundi laban ng tao sa mali. Kaya kung tahanan ng simula ng mundo, dito rin dapat magsimula ang pagbabago.